Huling beses ko nang aakyatin itong hagdanan na to. Ayan. Pahirap ang akyat. Dahil bukas, aalis na kami ng Fukuoka. Pababa na lang ang gagawin ko. Mag-e-empake na kami ngayong gabi. Lilipat na kami sa Kyoto. Paalis na kami ng bahay namin dito sa Fukuoka. Bahay talaga namin. On the way na kami to airport. Dito na kami. Sasakay na kami ng train papuntang airport. Sa number 1 kami para pabalik naman ng airport. At heto, hatak-hatak namin ang mga malalaking maleta namin. At heto na po ang kanilang airport. Pag may check-in counter po kayo o check-in na bag, dito po kayo sa first floor. Ayan. Tapos doon po yung baggage na i-check-in. Kami po kasi sarado pa yung window, kaya nandito pa kami naghihintay. Pag wala naman kayong baggage, diretso na po kayo sa taas. Doon po ang hand carry lang. Aga po ang lola nyo kasi first time po natin dito. Syempre kailangan mas maaga tayo para makasiguradong hindi tayo maiwanan ng eroplano. Sa Peach Airline nga po pala kami nag-book ng aming ticket papuntang Kansai. Mas mura po kasi ng konti at saka mas mabilis. At ayan, nag-check-in ng mga anak ko at kumukuha ng aming seats. At doon sa loob, iiwan naman po natin ang ating mga bag. Gamit na po nila mga computer kaya hassle-free. Pagdating sa loob, madali na lang, iiwan mo na lang ang mga bagaheng dala-dala mo. Alas 7 na kaya mag-aagahan na kami dito. Siya lang ang bukas. Yoshinoya! Hindi na po ako nagmukbang at nagmamadali kami. Malapit na po kasi ang boarding. At eto, nag-uumpisa na po sila. Organize po ang aming pagsakay. Sasakay po kasi kami neto, itong bus na to. Papunta sa eroplano. Tara guys, lilipad na tayo. At eto, paalam sa'yo Fukuoka. Pag-iipunan kita ulit at I shall return. At eto, marami silang mga bus na papunta sa mga eroplano kasi medyo malayo po nakapark ang mga airplanes nila. Hindi po nakadikit. Domestic airport po kasi ito. Ayan guys, biyahe na tayo. At ayun, natatanaw po natin yung mga eroplano. Malayo po talaga sila nakapark kaya may bus pong magsuservice papunta sa eroplano. At ayan guys, abot tanaw na ang eroplano namin. At ayan, ang kulay po ng pitch shocking pink. Baba na tayo at lipat na po tayo sa eroplano at baka maiwanan pa ang lola nyo. Ingat na tayo. Punta na tayo ng Kansai. Dito naman tayo magbabakasyon. Kung Osaka pa kasi kami at saka Kyoto. At heto po ang loob ng eroplano. Hindi po siya kalakihan at ang leg space katulad lang po ng Cebu Pacific. Komportable naman po kami. Malapit lang po siya, halos less than an hour ang biyahe papuntang Kansai kaya okay na po. At ayan ang bilis, nandito na kami. Pababa na po tayo at lilipat po tayo ulit sa bus. Hindi po kasi nakakabit yung mga eroplanong ito sa kanilang airport. Kaya kailangan sumakay po tayo ng bus papunta sa domestic airport. At ayan, nakuha na po namin ang aming mga bagahe at nandito na po tayo ngayon sa domestic airport. Siyempre, naghahanap muna ng toilet ang lola niya. Para bago tayo lumipat sa bus, papunta naman po tayo ng JR line. Paglabas po ninyo ng domestic airport, andito lang po, katabi lang po niya ang international airport. Dito po kasi may bus, ito po yung bus na papuntang sakayan ng train ng JR. Kasi sasakay po tayo ng tren dahil mauuna po tayo sa Kyoto. At heto na, padating na ang bus. Tara guys, sasakay na tayo ulit.
At eto guys, ang lola nyo aura-aura habang nakatayo sa bus dahil hawak-hawak ko po ang aking maleta kaya hinihigpitan ko po ang kapit, baka po ako'y malaglag. Umakyat kami sa second floor, tapos ayan, doon daw yung railway. Sundan lang natin yung mga arrow. At habang naglalakad kami, tingnan nyo naman ang ganda ng view. Sarap mag-selfie. At ayan, patawid na kami. May bridge connecting po yan. Papunta po ng JR line. Tatawid lang po tayo dun sa kabila at nandun na po lahat ng mga tren papunta kung saang lugar. At ayan na po ang JR line. Diyan po tayo sasakay papuntang Kyoto. Bumili nga po pala kami sa Klook. Kaya, ayun, kinukuha na po ng mga anak ko habang ako po ay nandito sa tabit nagbabantay ng aming mga bagahe. Kaya kung pupunta kayo dito at may bala kayo mag-Kyoto, bumili kayo sa Klook. Mas mura kasi doon compared dito kapag dito kayo bibili. At ayun po yung dalawang anak ko, sila na po ang kumukuha ng ticket namin. Ipapakita lang po ninyo yung booking nyo sa Klook. At eto nga pala ang pupuntahan natin. Yan po yung map. Bago nga pala kayo sumakay, mag-early booking kayo sa Klook. Doon ho kami bumili, kaya mas mura po siya. Nasa 800 something siya. Pag dito kayo bibili, mas mahal po ng konti. Nasa tren na ang lola nyo. Hello Kitty. Ang ganda ng tren. Pero syempre walang tatalo sa view. At ayan naman ang view. Talaga namang ine-enjoy ng lola nyo at nagmumuni-muni. Dahil pagdating sa Maynila, siguradong tambak ang aking mga labada. At syempre, kakayod na ulit pagdating ng Maynila para may pangbakasyon ulit sa susunod. At heto po ang sinakyan namin. Ang ganda talaga ni Hello Kitty. Bumabalik ako sa pagkabata. At heto guys, ngumunguso-nguso ang lola nyo at doon daw ang exit. Mahaba-haba din po ang ating lalakarin. Kaya make sure na ang maleta nyo degulong. Papunta na po tayo sa Tokyo Station. Kasi doon, lilipat na naman po tayo para sa local train papunta naman po sa aming titirhan. At boom, ayan, nasa Kyoto Station na tayo. Wow! At ayan guys, ang ganda ng station na to. Na-miss ko, grabe. Basta ako, babalik ako ulit sa Japan pag nagkapera ulit. Bumaba po kami ng 2 level, tapos dito sa loob, meron na po siyang parang underground na mall. At eto guys, padating na ang tren. Local train na po ito ng Kyoto. Papunta naman po ito sa titirhan namin. At syempre, naka-Google Book na kami. Papunta na po kami sa aming titirhan. Yan, ito po ang aming bahay para sa 3 araw namin dito sa Kyoto. Ang cute naman. Simple lang siya. Tatami kasi 3 nga kami. Eto na yun. Buo na yan. Yan na yan. Meron din siyang air purifier. Siyempre, alam nyo na. Tapos, eto ang kainan namin. Talagang feel na feel mo. Nasa Japan ka. Tapos, dito, yan. Meron siyang kitchen. Ay, mali. Napaghahalatang hindi ako taga dito. Ayan, eto. Switch natin. Ayan. Huwag nang pansinin ang maleta namin. Maliit siyang kitchen. Tapos, tingnan natin yung banyo. Eto, tingnan natin ang banyo. O yan, ang CR. Kita nyo naman, kahit na ganito kaliit, maganda ang toilet. Tutsal! Kita nyo ang inidoro. Galing. Mainit pa rin. May painit kasi yan kapag naihi. May crack siya ha. Hindi tayo nagbiyak niyan.
Mamaya sabihin ako sumira ng banyo dahil sa sobrang bigat ko, nabiyak. At heto yung kabila. Okay. Andito ang... Saan naman kaya ang bukasan ng ilaw nito? At ito yung showeran. May bathtub pa din. Ayan. Yan na siya. Oh, ganda. Cute niya. Tapos syempre yung banyo, ganyan din. Pero hindi ko alam nasaan ang bukasan ng ilaw. Ayan. May ilaw na. Nabuksan na ng lola nyo. Ganyan pa rin naman ang banyo. At yan, kita nyo may upuan, may sabon, may shampoo, tsaka may maliit na bathtub. Hindi kasya si Miss D dyan. Nakabaluktot lang. So far, okay naman siya. Tapos, meron siyang mga instruction, mga mapa kung paano namin puntahan lahat. Talaga naman, ayos na ayos tong nabook namin. Hindi na kami mag-google at mag-iisip. Ayan, ganyang oras na kami nakarating. Ang pogi naman ng may-ari. Tapos, etong mesa nila dyan, may instruction. Pwede mo ipasok yung paa mo para mainitan. High-tech na lamesa yan. May painit sa silong. Nagpahinga lang kami ng konti at gagala na. Thank you for watching at abangan ng mga susunod ko pang uploads. Bye-bye!